Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Tayo dito sa lugaring ito upang magpuri sa Kanya. At alam ko po na ang bawat isa ay sasabik na papurihan at tumawit ng pagsamba para sa ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Napakabuti po ng ating Panginoon na hindi aksidente na dinala niya tayo dito at tanging sa biyaya lamang po niya kaya tayo naririto ngayon. Kaya naman po sa umaga pong ito, atin pong ibigay ang ating buong isipan, buong puso, buong kalakasan sa pag-awit ng pagsamba para sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Father God, we praise you, Lord Jesus, and we worship you, aming Ama. Ang pangalan mo lamang po, Panginoon, ang aming itinataas, O Lord God. Salamat, aming Ama, sa pag-ibig mo, O Lord God. Sa katapatan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, aming Ama. Kailanman, Father God, ay hindi ka nagkukulang, O aming Ama. Salamat, Father God. Dahil kahit anuman, Panginoon, ang pinagdadaanan namin, Father God, we know, Father God, nakasama ka namin, aming Ama. Ikaw, Panginoon, ang aming matibay na sandigan, O aming Ama. Sa'yo po kami umaasa, Father God. Sa mga pangako mo, aming Ama, sa inyong salita, Father God, ang inyong salita, Panginoon, ang aming pinangahawakan. O Father God, this morning, Father God, we just want to worship you, Lord Jesus, with all of our hearts, Lord God. Siyasatin niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, O aming Ama. Speak into our hearts, Father God. We're thirsty for you, Father God. Fill us, Lord. Fill us with your love. Fill us with your presence, O aming Ama. Ninanais lamang po namin, Panginoon, ang maibigay sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, aming Ama. Salamat po, O Father God. We praise you, Lord God. We love you, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Come on, church. Sama-sama po nating awitan ng ating Panginoon. Salamat, O Father God. Ikaw lang ang aming papupurihan. Ikaw lang, Panginoon, papupurihan ko. Ikaw lang ang nagbigay pag-asa sa buhay. Ikaw lang ang maghari
Salamat po, Panginoon. Father God, salamat, Panginoon, na kami ay inibig mo, aming Ama. Kulang, Panginoon, ang salitang pasasalamat, Lord God, sa kabutihan mo, aming Diyos. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming awit, O Father. Ito po ang aming dalangin. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo.
kabutihan mo, Father God, sa aming mga buhay. Kailanman, Father God, ay hindi ka nagbago, Panginoon. Kay buti mo, O aming Ama. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na
Dakila ka, aming Diyos. Pinupuri ka namin, aming Ama. Pinasasalamatan, o aming Ama. Salamat po, Father God. Salamat po, Panginoon, na kami ay inibig mo, Father God, noon pa man, o aming Ama. Salamat, o aming Ama, dahil tapat ka, Father God, sa aming mga buhay. Lord Jesus, alam niyo po, Panginoon, ang bawat naming dalahin, ang bawat suliranin, Father God, na aming pinagdaraanan, aming Ama. Lord Jesus, you are our comforter, Father. Thank you, Lord God, that by your divine power, Panginoon, ay binigay mo na sa amin lahat. Sa piling mo, aming Ama, kami ay kontento na, Father. Tulungan mo po kami, aming Ama, na manampalataya sa inyo, sa inyong salita, o aming Diyos, na panghawakan, Panginoon, ang inyong mga pangako, aming Ama. Father God, dahil lamang po sa biyaya niyo, Panginoon, kaya kami nakakatayo, Lord. Kaya kami nakakapagpatuloy, aming Ama. Ikaw lamang po, Panginoon, ang kailangan namin, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang makakapagpuno sa amin, aming Ama. Hindi, Panginoon, ang mga material na bagay sa mundong ito, Panginoon, kundi ang presensya mo lang, aming Ama. Hinanais po namin, Father God, na mamalagi lamang sa piling niyo, aming Ama. Sapagkat sa piling niyo, Panginoon, namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, Lord God. Ang tunay na kagalakan, Panginoon, ay tanging sa presensya mo lamang, o aming Ama. Salamat po, Father God. Walang hanggang papuri ang aming alay sa inyo, o aming Ama. We thank you, Lord God. Dakila ka, o aming Diyos. Aming kataas-taas ang Diyos, itinatanghal ka namin, Panginoon. Maraming pong salamat, aming Ama. We thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord God. We love you, Lord. Salamat po. This is our prayer, Lord God, and your church says, Amen and Amen. Salamat po, aming Ama. To God be the glory po, and maaari na po tayong umupo at makinig ng kanyang salita. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Pwede po bang pakibati natin ng isang magandang umaga ang bawat isa? Pwede bang pakisabi, peace be unto you, peace be with you. Pagka po may upuan dito, alam niyo na ako. Bago po natin basahin ang ating scripture, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Aming Amang Banal, una po naming dinudulog sa inyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Panginoon, nasasadlak po kami sa napakadaming krimen at katiwalian, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. At kami nilagay mo sa bansang ito upang ipanalangin ang bansang ito, Panginoon. Ipanalangin ang aming mga mamamayan. Ang mga iglesia niyo, Panginoon, sa bansang ito, aming Ama. Panginoon, huwag niyo pong hayaang maghari ang kadiliman sa bansang Pilipinas, Panginoon, na punong-puno ng korupsyon at katiwalian at kadiliman. Panghimasukan mo ang aming bansa, Panginoon, na araw-araw nilalapastangan ng mga gahaman sa kapangyarihan at pera, Panginoon.
Dalangin din po namin, Panginoon, ang inyong iglesyang ito, Panginoon, na kailangan, Panginoon, ang presensya mo araw-araw. San man kami mapadpad, Panginoon, naway kami makita bilang iyong iglesia. Dalangin po namin tustusan mo ang aming pangangailangan araw-araw. Bigyan mo lamang kami ng sapat upang hindi naman kami mahawili, Panginoon. At upang maalala ka namin araw-araw, ibigay mo sa amin ang nararapat na pangangailangan, buwan-buwan, sa bayarin sa lugar na ito, at sa mga gastusin pa, Panginoon, maging sa iyong mga pastor, sa inyong mga lingkod, upang kami maging pagpapala sa kanila. Ama, maraming salamat po sapagkat ginagamit mo, Panginoon, maging ang aming pangangailangan upang mas lalo ka naming makilala. And so, Lord, if it is by our needs that we remember you, make us more needy of things. Mas gawin mo kaming nangangailangan kung dahil dito'y masahanapin ka namin. Lord, may we picture the church in the book of Acts, kung saan ang bawat mananampalataya ay nakasentro lamang sa aming Panginoong Hesus. Patay sa sarili, ngunit buhay sa pananampalataya. We pray, O Lord, that the Easternite Ministries ay maging pagpapala mo sa aming mga kapatiran, sa lugaring ito ng Centro Mall, at sa aming mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa inyo. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Kailangan namin ang awa mo at grasya mo, Panginoon. At Panginoon, patawarin mo rin po kami sa aming mga kasalanan. Forgive me, O Lord, of my sins. Forgive our sins as we forgive those who sin against us. Ama, pahintulutan niyo po akong banggitin at bulay-bulayin ang iyong salita. Kayo ang mangusap sa amin. Naway ikaw, Panginoong Hesus, ang aming makita, even in the book of Joshua, and even as I speak, itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong pangalan. Sapagkat sa iyong kapangyarihan ako nananalig, kami nananalig sa iyong kapangyarihan, Panginoong Hesus. Ikaw po ang magsalita. Ang puso mo ang maihayag. Don't let my heart speak, O Lord. Don't let my mind speak, but let your heart be heard. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen at amen. Samahan niyo po ako sa aklat ho ng Joshua. Kakaroon lang ho tayo ng konting pause with the series ng Revelation ni Pastor. Then next week, we'll get back. Pero ito hong Joshua, I think magiging dalawang series din ho ito, but hindi nga lang ho susundan kaagad. Dahil medyo mahaba rin po ang chapter 24. Ang babasahin po natin sa chapter 24 ay ang mga huling habilin or the final words ng lingkod ng Diyos na si Joshua para ho sa lahat ng tribo ng Israel na ito hong yugto na ito, in Joshua chapter 24 is the building of the nation, ang pagtatayo ng isang nasyon, and that is the nation of Israel. Pinamagatan ko ho itong, but as for me and my house. According to Francis Schaeffer, si Francis Schaeffer po ay isang evangelical pastor, isa rin ho siyang theologian, isa rin ho siyang philosopher.
Meron ho siyang aklat. Ang pamagat ho ng kanyang aklat is Joshua and the Flow of Biblical History. Ang sabi po ni Francis Schaeffer, ang Book of Joshua sa Lumang Tipan ay animoy equivalent o kapantay ng aklat ng mga gawa sa Bagong Tipan or the Book of Acts in the New Testament sa aspeto ng pagkakalagay niya sa list of scriptures. No, yung tinatawag ho nating canon of scriptures. Pag sinabing canon, it means list of inspired books. Because ang sinundan ho ng Joshua is the 5 books of Moses o yung tinatawag ho nating the Torah. 5 aklat ho ito. Beginning with Genesis, with Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 5 aklat. Followed by the book of Joshua. At kapareho ho nito, ang aklat ho ng mga gawa or the book of Acts is placed right after the 4 major Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John, followed by the book of Acts. And ito ho, no, makikita ho natin, sabi ho ni Francis Schaeffer, after laying the foundation ng batas, comes the book of Joshua. After laying the foundation of the church, comes the book of Acts. Kasi ho, ang nagtayo ho ng pundasyon ng church is the Lord Jesus Christ. He is the strong foundation. And parehas pong may significant na proyekto itong 2 aklat na ito. Because ang aklat ho ng mga gawa or the book of Acts, ito na po ang pagtatayo ng church. Nasabi nga ho natin, ang pundasyon ay itinatag at itinayo ni Kristo, isa hong matibay na pundasyon na ang sandigan ay ang kanyang pagkakatawan tao, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Yan ho ang pundasyon ng iglesia. Tatayuan na lang. Pero may pundasyon na napakalalim ng pundasyon. Na ni pintuan ng impyerno ay hindi kayang wasakin ng pundasyon ng iglesia. At ito ho'y sa kapangyarihan, pangunguna at patnubay ng banal na Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng katuruan ng mga apostol. Dito ho sa aklat ho ng Joshua, ito naman ang panimula ng pagkakatatag ng bayan ng Israel. Kaya medyo pareho kung makikita ho natin. No? Ang panimula ng church bilang bayan ng Diyos, ang panimula rin ng Israel sa Lumang Tipan bilang bayan ng Diyos. At syempre, sa pangunguna din at patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa Lumang Tipan. Kaya kung makikita natin, iba ho si Lord No? He is truly the first and the greatest architect and engineer. Dahil ang Panginoon, pag nagtatayo ng isang bagay, laging nasa tama, laging nasa malalim na pundasyon at tamang materyales. Hindi ho tulad sa bansa natin, lahat depektibo. Yung lalim, ganyan lang. Yung bakal, kaya mong i-bend. Pero ang Panginoon, kay Lord, di ba? Di ba minsan, may akala ho din natin sa buhay natin, parang useless yung mga suffering, useless yung time of waiting, the season of waiting. Pero hindi natin alam, iyon ho ay materialis ng Panginoon upang mas palalimin ang ating pundasyon. It's deepening the foundation. That's why it's no wonder kung bakit ang Israel, they wander for many years in the wilderness because God is building the nation first through the foundation. Makilala nila ang Panginoon. Kaya ho nakilala nila o nalaman nila ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Nalaman nila yon sa ilang. Nalaman din nila sa ilang na ang lumalaban sa kanila ay Diyos at wala nang iba. That is deepening the foundation. Pero kung titignan sa mata ng tao, it seems useless. Pwede mong i-travel yan for weeks, nandun ka na sa Canaan. But they travel it for years because God is after the foundation. The Lord Jesus spent His ministry for about 3 years because He is also laying the foundations of the church. The foundation of the apostles.
of the teachings, of the witnesses. He is laying the foundation before building His church. At mapaluma o bagong tipan, alam mo natin, ang pundasyon ng bansang Israel at ang pundasyon ng bayan ng Diyos, which is the church, is one. And that is the Lord Jesus Christ. Whether they accept it or not, Jesus is the foundation of Israel. Kaya ho, tama ho yung inaawit natin, dahil sa'yo at para sa'yo. Because everything is for Him and from Him. Kaya ho dito ho in Joshua chapter 24, bago ho natin basahin, tingnan po natin ano ang implikasyon nito sa atin. Even this is in the Old Testament. Bumalik ho tayo from the left side of the book. Nasa Revelation tayo, bumalik tayo sa unang mga libro, aklat sa Lumang Tipan. What is the implication of Joshua's reminder of his last words, yung kanyang huling habilin? Yung kanyang may ultimo Diyos para ho sa iglesia. Para ho sa ating pagsamba bilang mananampalataya na namumuhay sa napakagulong sanlibutan. Samahan niyo po ako in Joshua 24, beginning in verse 1. Ang sabi ho rito, then Joshua, tinipon ho niya ang 12 tribo ng Israel sa isang lugar na nagngangalang Shechem. Yan ho yung lugar na yon. That is the real image of the land of Shechem. And he called for the elders of Israel, ang kanilang mga pinuno, their judges, and their officers, and they presented themselves before God. Hindi ho natin alam kung yung meaning ho ng presented themselves before God is because the Ark of the Covenant is with them. And so ito ho ay isang solemn na gathering sa pamumuno ni Joshua. Next slide. Now, tingnan ho muna natin, ano ba yung Shechem? Shechem, sa panahon po natin, is known as Tel Balata. Ito ho ay, ang lokasyon ho niya ay nasa West Bank. Ito ho yung kontrobersyal na lugar kung saan pinag-aawayan ng Israel at Palestine, ang lugar ho ng West Bank. Pero doon ho ang Shechem na nasakop ho ni Joshua before. Now, the ancient city na nakikita niyo po on the projector, ito ho'y napapagitnaan ng dalawang malaking bundok. Yun ho yung Shechem, no? Nasa gitna. Mount Gerizim and Mount Ebal. Ngayon, anong implication nito? No? Bakit natin ito sinasabi? Because basically, yung spot ho na yon, yung nasa gitna ka ng dalawang bundok, that is a natural stadium. That is a natural loudspeaker. Wala hong sound system nung panahon na yon. Pero iyan ho ay natural na sound system nung panahon na yon. Meaning, it's a perfect place para sa isang malaking anunsyo. It is the place na pinili rin ni Joshua so that magsalita siya, rinig hanggang kaduluduluhan. Because maganda ho, yun hong natural sound system of this place because of the acoustics. The acoustics are good. It's audible. Next slide. Now, back to our location, sa Shechem, alam ho ninyo, napakayaman ng kasaysayan ng lugar ng Shechem. Hindi lamang because it's audible there, pero significant ito to the patriarchs. No? Pag sinabi natin patriarchs sa mga naunang ama, si Abraham, si Isaac at si Jacob. And let me give you 4 na pangyayaring nangyari sa lugar na ito bago ang panahon ni Joshua. Number 1, Abraham came into the promised land and first camp. Una siyang nag-camp, nagtayo siya ng tent sa Shechem. That is in Genesis 12:6-7. At nagpakita ho ang Panginoon sa kanya ron, at siya ho'y nagtayo ng altar sa Shechem. That's number 1. Number 2, nung si Jacob, who is also known as Israel, ay bumalik sa promised land. Hindi pa siyempre promised land doon. Hindi pa Israel, that's Canaan.
nag-camp din ho siya sa Shechem. At gaya ni Abraham, si Jacob, no, ay nagtayo rin ho ng altar doon na tinawag na El Elohe Israel, translated as God, the God of Israel. That's in Genesis 33. Number 3, eto ho medyo hindi magandang pangyayari, but ito rin ho ang lugar kung saan minasakir ng mga anak ni Jacob ang lahat ng kalalakihan sa Shechem because one of the man in Shechem ni-rape yung kanilang kapatid na babae na si Dinah o si Dina. Pinatay nila, minasakir lahat ng lalaki. Ito yung ang ginawa ho ng anak ni Jacob, tinuli lahat ng lalaki. Nung mahina yung mga lalaki, dahil bagong tuli sila, pinagpapatay nila lahat ng lalaki. Doon ho nangyari yun sa Shechem. And lastly, ito ho yung pinaka-significant sa babasahin po natin. Ito ho ang lugar kung saan binaon ni Jacob lahat ng mga ribulto at Diyos-Diyosan ng kanyang pamilya at angkan. This is the place kung saan binaon niya sa limot ang mga pamana ng kanyang komunidad, ng kanilang kasaysayan ng mga pagano. And so as we continue, no, nakikita ho natin how appropriate or fitting ito hong lugar na ito upang tanungin ni Joshua ang bayan ng Israel na kanino ba ang inyong katapatan? Sino ba ang inyong paglilingkuran? Because all the patriarchs came here na binigay ng Panginoon ng pangako sa kanila. At dito rin binaon ni Jacob ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Ngayon, kayo na nandito na sa lugaring ito. Sino ang inyong paglilingkuran? Ito ho ang kabanata para sa bayan ng Israel na sila ay finally, after many years in the wilderness, step on the promised land. Ika nga, sila'y namumuhay na sa pangako. Sila'y pinapamuhay na nila yung kanilang pangarap na makatungtong sa lupang binigay ng Panginoon. It's not just a bedtime story anymore. It's the promised land. It's now a reality. They're on it. Finally. Pero ito ho ang dilema. Hindi pa 100% malinis ang Canaan. It's not 100% clean. And still, ang bayan ng Israel ay napapalibutan ng pagkarami-raming kaaway at paganong mga bansa. Na ito ho ay banta to them, hindi lang ho in terms of political territory, but also in spiritual purity. And it's also a threat to their worship. You know? Ang mga bansang nakapaligid sa kanila, hindi lang threat para agawin ang lupa. They are threat para agawin ang kanilang pagsamba. But take note, hindi po ito kapabayaan ni Joshua. Bakit hindi malinis ang Canaan? Bakit hindi po kompleto? Bakit hindi patay lahat? Because remember, ito ho ay plano ng Panginoon. If you remember in our next slide, in Deuteronomy 7:22, ito sabi ng Panginoon kay Moses, "And the Lord your God will drive out those nations before you." Basahin natin, little by little. At sabi ng Panginoon, you will be unable. Hindi nyo magagawang puksain sila at once, lest the beast of the field become too numerous for you. Pamamahayan niya ng katakot-takot na mababangis na hayop. And so hindi ko sila pupuksain lahat para sa inyo, Moses, Joshua. Unti-unti ang paglilinis sa lupang pangako. So according to God's plan, ang pagkamit sa lupang pangako ay paunti-unti lang. In fact, not even sa lifetime ni Joshua ay nakamit ng Israel ang buong lupang pangako. Until the time of David, kinakalaban nila ang 5 kaharian ng mga Pilistino.
Until the time of David. Ilan yung nagdaan nun? Joshua, after Joshua, a series of judges. Ang dami, no? Hanggang kay Samuel, kay Saul, at kay David. Hanggang doon, hindi pa nila sakop lahat. Because it is planned by God. Why? It is God's will upang subukin, upang disiplinahin, at upang i-disciple ang bayan ng Israel. That's why, hindi ho ba kayo nagtataka, no? Sabi ko nga sa youth, bakit after Joshua, walang naging sole leader ang Israel? Walang tumayong isang tao. Di ba? Moses, single figure. Ang pinili ng Panginoon susunod si Joshua. And so Moses blessed Joshua, anointed Joshua. Pero after Joshua, wala. Until dumating na lang si Prophet Samuel, who anointed King Saul and then David. Pero during the days of Judges, ang ginawa ng Panginoon is wala siyang tinanong yung nag-iisang leader. Inuna niyang piliin ng Judah at ang iba't ibang tribo upang tumayo at maging judge for the nation of Israel, to be their defender. Para makita ng Israel, hindi umaasa ang Panginoon sa isang leader. Hindi siya sa tao umaasa. Kahit sino, kaya niyang gamitin. And so sometimes, sa atin din ho, minsan pag may prayer tayo sa Panginoon, we imagine a day kung saan ibabagsak na lang ng Panginoon lahat ng ating panalangin. All at once, Lord, thank you. Lahat ng pinalangin ko nandito na. Bagong bahay, bagong kotse, pamilya, and so on and so forth. Bagong trabaho. Pero hindi ho eh. Lord, we pray for a land para sa inyong church. Pero unti-unti. Bakit kaya? Minsan ni-imagine natin, sana bigla na lang may magbigay ng titulo sa church. Okay na. But that's the thing na hindi rin ho niya ginawa for the nation of Israel. Unless na lang kung tayo ay DPWH. Di ba? O Congress, talagang isang bagsakan lang yan. Bilyon. Say na. That's an instant. Pero hindi ho galing sa Diyos yun. Galing ho sa diablo yun. Pero sa mananampalataya, ang turo sa atin ng Panginoon palagi, give us this day. Give us this day our daily bread. That is so similar to Joshua. Bakit, Lord, unti-unti? Bakit little by little? So that ang Israel ay manalig sa Diyos na kanilang tagapagligtas. Unti-unti. That's why all the judges failed them. Lahat palya. The kings failed them. Even David. Nabasa naman natin last time. Dahil Israel is meant, as the church is meant, na dumepende sa ating Panginoon. Para ho yung kanilang mata, yung ating mga mata, lagi hong nakaantay sa Panginoon. Sabi nga ho ng Bible, fix your eyes on the Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin nun? Because we have our daily needs. Number one, His presence. We have our daily needs. That's why we're fixed on Him and not on the things that He gave. Next slide. In verse 2, and Joshua said to all the people, thus saith the Lord God of Israel. Thus saith the Lord. Kapag nabasa ho natin o narinig ang linya hong ito, one thing is for sure, ito ho ay authoritative. May authority ho ito. Yes, this line is often abused, inaabuso ito noon until now. But when a true prophet like Joshua, ang nagsabi ho ng mga linyang ito, especially during the Old Testament, makinig ka. You better pay attention. Because ang magsasalita sa bayan ng Israel is not Joshua, but God through Joshua.
Alam nyo, sa Bible, hindi natin usually nakikita si Joshua as a prophet, but he's a prophet. Kasi mas familiar tayo kay Joshua as Joshua the warrior. In fact, he's the greatest warrior sa bayan ng Israel, even greater than David. But he is also a prophet. At dito ho, sinasabi ho niya ang inspired word of God. At alam niyo sa Bible, no, pag sinabi hong prophecy, ang nasa isip natin pag prophecy, laging future. Diba? Laging may future prediction or prediction about the future. Pero minsan, ang propesiya ay simpleng revelasyon ng Panginoon na may patnubay, may pagbabala, at may pagtuturo na maaaring magkaroon ng future implications. Pero hindi siya lagi prediction about the future. Minsan ang isang propesiya ay rebuke, katuruan, the simple revelation. At ang purpose ng prophecy is for men to repent. Not for them to fear, but to repent. No? Let's continue. Anong sabi ni Joshua? Your fathers, including Terah, sino ho si Terah? Mababasa ho natin siya in Genesis. Siya ho ang tatay ni Abraham. The father of Nahor dwelt on the other side of the river in the old times. At ito ho, and they served other gods. Diyos ho ang nagsasalita through Joshua. Ang inyong lolo, ang inyong tatay na si Abraham, at ang kanyang mga ninuno, way back before, on the other side of the river, they're pagans. Alam nyo, may lumang kwento ho ang mga Hudyo that pass on to generations. Ito ho ay stories of the rabbis na ang sabi nila, ang tatay ni Abraham na si Terah ay isang manlililok at magbebenta ng mga figurin na idolo. Yun ho ang trabaho nila Abraham, yung kanyang family. Ang trabaho nila is idol making. Or minsan sa ibang lengguwahe, it's craftsmanship. No, craftsmanship. Kung ang Panginoong Hesus, ang kanyang ama sa laman na si Joseph is carpenter, medyo similar si Abraham, pero yun nga lang ginagawa nila, hindi bahay. Mga Diyos-Diyosan. No? And sila ho ay isang prominenteng pamilya to the land of Ur ng mga Chaldeans. Iyon ho ay today sa southeastern Iraq. Technically speaking, si Abraham is from Iraq originally. Most of the Middle East came there. No? Wala pang Hebreo nun. Abraham is the first Hebrew. That's why, next slide, sa panahon po ni Abraham, the land of Ur is at the peak of human civilization. Ibig sabihin, modernong syudad ho ito. Huwag ho nating isipin na si Abraham, pinili niyang umalis sa Ur because luma ang Ur. Walang kinabukasan sa Ur. Abraham is looking for a greener pasture. Hindi, mayaman ang lugar ng Ur. Sibilisado. It's an advanced city with great architecture, with great engineering, given the time period. Kumpara sa panahon natin, para siyang Manila. It's center for trade, it's the center for business, it's the center for education. But it is also the center for religion. Di ba? Lahat nasa Manila eh. Pero sa kabila ng pagka-advance nila in terms of structure, in terms of trades, sila rin po ang isa sa pinaka-advance, nangunguna sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. In terms of idolatry, in terms of paganism, in ancient history, sikat ho ang Iraq dyan. The land of Ur. It's a place for animism. Ano yung animism? Worship of nature. Worship of animals.
Sikat ho sila sa polytheism, worship of many gods and goddesses. And so on. Kaya sabi ho sa tradisyon ng mga Hudyo, ang tawag nila dito is Midrash. Isa po itong ancient Hebrew tradition and literature. Hindi ho siya Bible, no? Ito ho'y tradisyon ng mga Hudyo. According ho dito, there was a time kung saan si Abram, ang unang pangalan ni Abraham, ay assistant ng kanyang ama sa paggawa at pagbenta ng mga idolo. Na inuukit sa kahoy, o kaya naman ay sa bato, to the land of Ur. And actually, there's this story, a Jewish story of the rabbi. Sabi nila, there's a time daw na iniwan ng kanyang ama, si Abraham, to look for their shop, of the idol shop. Ang ginawa ni Abraham, nirearrange niya yung mga ribulto. Nilagay niya sa gitna yung pinakamalaking Diyos-Diyosan, pinalibutan niya ng maliliit na Diyos-Diyosan, tapos binasag niya yung maliliit gamit ang isang maso. Pagdating ng kanyang ama, na si Tera, bakit binasag mo yung maliliit? Eh nilagay niya yung maso doon sa paanan ng malaking Diyos-Diyosan. Sabi ni Abraham, hindi akong gumawa niyan. Yung malaking Diyos-Diyosan mo gumawa niyan. Sabi ng kanyang ama, hindi naman gumagalaw yan eh. Sabi ni Abraham, exactly. Bakit natin sila ginagawa kung wala silang buhay? Bakit natin sila sinasamba kung wala silang kamay? That is according to Jewish history. And if it is true, sinasabi lang sa atin na to, bata pa lang si Abraham, kinakaugnay na siya ng Panginoon. Unti-unti. Until the ripe time. In short, si Abraham during those days have no clue whatsoever kung sino si Yahweh, kung sino si Adonai, kung sino ang Diyos na totoo. Wala siyang alam. Dahil napapalibutan siya ng mga paganong katuruan at paniniwala. He's not seeking God. Kaya ang unang sinabi ng Panginoon sa bayan ng Israel, you are here in this promised land not because Abraham, your father, have chosen me, but because I've chosen him. Pinili ko siya. Ang paggamit ho ng Panginoon sa kasaysayan as He was retelling the story of Abraham is not for Israel to realize, ay, ang ganda talaga nating bansa. Ay, ang bait talaga ng ama nating si Abraham. Hindi. Galing kayo sa pagano eh. Makasalanan kayo. Lahat ng ninuno nyo, kalabang ko. Pero tinawag ko si Abraham. Joshua is telling the people, or God through Joshua was telling the people, your past heritage is a people that were not my people. That's why ang ganda ho ng verse 3. Next slide. Then I took your father Abraham at dinala ko siya sa kabilang panig ng ilog. You can take it literally or symbolically, tinawid, binigyan ng bagong buhay, but literally, tinawid talaga ng Panginoon si Abraham sa panibagong lugar. Abraham, iwanan mo ang pamilya mo, ang tatay mo, lahat. Isama mo ang asawa mo at ang iyong pamangkin, kasama niya si Lot. Pumunta sila kung saan sila tinawag ng Panginoon sa pangunguna ni Abraham. Then I took your father Abraham from the other side of the river. And remember, Ur symbolizes idolatry. Ur symbolizes kamunduhan, kasalanan. At sabi ng Panginoon, and I led him throughout all the land of Canaan and multiplied his descendants at ibinigay ko sa kanya si Isaac. And so doon nagsimula ang Panginoon through Joshua. He's reminding Israel ng kasaysayan ni Abraham at ng kasaysayan ng pagpili sa kanya bilang nasyon ng Diyos. It's like, parang ganito maging malinaw tayo. You're here sa lupang pangako. Not because hinanap ako ni Abraham. Not because he discovered me. Pero akong tumawag, pumili, at nag-alis sa kanya, sa ama niyong si Abraham, sa kamunduhan at kasalanan patawid sa aking kaharian, sa aking kaliwanagan.
Ang ganda ho nito. That's why the Lord reminds us in the next slide, in John chapter 15. Sabi ng Panginoon, if you are of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world. Very similar sa ginawa ng Panginoon kay Abraham. That's why he's called the father of faith. Tinawag at inalis siya ng Panginoon sa mundo, kamunduhan. Therefore, because you're of God, the world hates you. Therefore, dahil tinawag si Abraham, the world hates Abraham. Until now, they hated Israel. They hated the church. Now, on John chapter 15 is of course specifically for the church, but that's exactly the same with Israel sa lumang tipan. Si Abraham ay hinugot mula sa kamunduhan, gaya ng paghugot niya sa iglesia mula sa kamunduhan. That's why ang tawag ko sa atin ay pilgrims. Pilgrim sa Tagalog, manlalakbay. Mga manlalakbay lamang tayo sa mundong ito. Manlalakbay na may progreso, may paglago. Kaya wag ho tayo magtaka, no, if we are often misunderstood. Kasi ang church na tinawag ng Panginoon, mula sa mundo papaalis dito, ay may kakaibang kaisipan. Kakaibang perspektibo, kakaibang puso, kakaibang gawi ng pamumuhay. That's why galit ho sila. That's why galit sila sa atin in terms or issues of abortion, of same-sex marriage, or of woke culture in general, because ang ginagamit natin ay ang isip ng Panginoong Hesus, hindi ang isip ng kamunduhan. Ang ginagamit na mata ni Abraham ay ang mata ng Panginoong Hesus. Remember, namili sila ni Lot, pinapili niya si Lot, saan mo gusto? Pero ang pinipili ni Abraham ay ang mata ng Diyos. That's why it is also written by St. Paul in 1 Corinthians. Next slide. Babasahin ko na lang yung verse 16. You can read all, no? Sabi ho ni St. Paul, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Ang utak ni Kristo ang pinaiiran ng iglesia, hindi ang utak ng kamunduhan. The same as to Abraham, it is the mind of God. All because hinugot tayo ng grasya at pag-ibig ng Ama mula sa kamunduhan. That's why we see marriage as God sees marriage. Nakikita natin ang kasal bilang o gaya ng pagkakakita ng Diyos sa kasal, isang lalaki at isang babae. Nakikita natin ang abortion as God sees abortion. And what God hates, we hate. What He loves, we love. Because we use the mind of God. We use the mind of Christ. Next slide. Verse 4. To Isaac, tinuloy ho ng Panginoon, to Isaac I gave Jacob and Esau. To Esau I gave the mountains of Seir to possess. Pero kay Jacob at sa kanyang mga anak, ang 12 tribo. By the way, no, Jacob is the first Israelite. Abraham is the first Hebrew. Jacob is the first Israelite because he is Israel. No, yun ho ang difference ho nun. Ang Israelite kasi is after the name of Jacob or Israel. Ang Hudyo naman, bakit iba-iba, no? There's a Hebrew, there's an Israelite, there's a Jew. Ang Jew is exclusively from the tribe of Judah. Or, kung ibang tribo man sila, pero ang tawag sa kanila Hudyo, it means that they are worshiping the God of their fathers. That's why ang tawag sa kanila ay Jews from the tribe of Judah, from the worship of Judah na pinili ng Panginoon. Israelite from Israel, from Jacob, Hebrew is Abraham. But to your father, Jacob and his children, they went down to Egypt. Verse 5. And I sent Moses and Aaron, at binigyan ko ng katakot-takot na plague ang Egypt, according to what I did among them. Afterward, I brought you out.
ironically speaking, sa paglalakbay ho ng Israel patungo sa Promised Land, nakalaya na sila sa Egypt in a physical and geographical sense, pero ang puso nila ay bihag sa kagandahan ng Egypt. Huh? They're out of Egypt physically, but they're in of Egypt spiritually, mentally. Kaya ho sa tuwing nagugutom sila sa ilang, ang bukang bibig nila, buti pa sa Egypt. Ay, buti pa yung kultura ng Egypt eh. Nakakalibang. No? They have so many fond memories of Egypt. Minsan may ganun din sakit tayo eh, ang church. Yung bang inalis ka na ng Lord dun sa maling tradisyon, pilit mo pa din inaalala. Minsan, ito naalala ko, this is a true story. Matagal na po ito, nasa Barasuin pa tayo eh. Hindi pa rin naman ako Christian nun. Sabi nung kasama ko, wala ba tayong parang equivalent sa simbang gabi? Kasi di ba, masaya yun eh, gigising kang maaga, di ba? Fellowship, nahilig tayo sa fellowship eh. Kahit wala naman pinag-uusapang Bible, fellowship lang. Tapos after nun, hindi man masama, tapat natin eh, simbahan, magbibingka tayo, tsaka pudo bongbong. No? Kaya minsan, naalala ko, gumawa tayo ng isang sambang gabi ang tawag. Until now, actually, it exists to some churches, sambang gabi, na parang equivalent of simbang gabi. Walang masama, wala akong masama, no? Don't get me wrong. Pero bakit? Dahil lang ba namimiss mo o naiinggit ka sa kapitbahay mo, gumigising ng madaling araw, nakaporma, pupunta sa simbahan? What's the purpose? Hindi ba pwedeng sa bahay ka mag-pray? Hindi ba pwedeng gumising ka na maaga, the same thing, and you pray? Pero minsan, hindi natin namamalayan, we're trapped. Natatrap na tayo dun sa tradisyon. No? We're trapped na mag-isip ng gimmick para sa church to mimic a tradition na inalisan na natin. Bihisan lang natin ng bago. Imbis na simba, gawin nating sambang gabi. But that could be our Egypt. That could be our Egypt. Alam nyo ba, ang golden calf, nagalit na galit si Moses. Alam niyo ba ang tawag nila doon? Pinangalanan nila ang golden calf as the name of God. The true name of God. Nilagay nila sa noo ng golden calf. Meaning, sabi ho ng mga Israelites, ito ang Diyos na nagligtas sa atin sa Ehipto. Pero sa anyo ng isang guya. Binalutan nila ang paganismo ng pagsamba ng pangalan ng Diyos. Ginamit nila. Binalutan lang. Pero, idolatry pa rin yun. Kahit ang itawag mo dyan, Jesus. Kung iyan ay isang rebulto, hindi si Jesus yan. Nakakuha nyo ba? Kaya yun eh, less guilt ni Aaron yun eh. Kasi si Aaron ang gumawa, kumbaga para kay Aaron, pangalan naman ng Diyos ang ginamit natin eh. May anyong guya lang, pero si Lord pa rin yan. Hindi. Ginawa ni Moses, pinulbos niya yung gintong guya, hinahalo sa tubig, pinainom sa... inumin niyo yan. Daming nalason. Iyon ang totoong kaganapan nun. Tinunaw, dinikdik ni Moses, hinalo sa tubig, pinainom sa mga taong nangangalo niya sa Panginoon. Because of their idolatry. Now again, that could be our Egypt. We're after the memories, we're after the experience, but we're not after the truth. Verse 6, next slide. Then I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea. Sinundan nila kayo ng may chariots and horsemen. But I put darkness between you and the Egyptians, and the sea covered them. And your eyes saw, nakita ng inyong mga mata, what I did in Egypt. Ito, napakaganda nito. Then you dwelt in the wilderness a long time.
Napansin po ba natin? Eto, dito ako nagtataka. Sabi ko, o nga, no? Parang may nawawala sa binanggit ng Panginoon. Ano yon? Nasaan ang kasaysayan ng kasalanan at rebelyon na paulit-ulit ginagawa ng bansang Israel sa ilang? Bakit hindi binanggit? Di ba? God is talking about their history. Pero ni isa, ang sinabi lang ni Lord, then you dwelt in the wilderness a long time. Where is their sins? Bakit hindi ito binanggit ng Panginoon? Ang sagot, dahil ganyang kabuti at maawain ang Panginoon. Ganon siya mabagin. Next slide. Jeremiah 31:34. Ito pangako ng Panginoon sa church, but also to the nation of Israel. Pagdating ng araw, natatanggapin na nila ang Panginoong Hesus. For I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. No more. Hindi dahil may amnesia ang Diyos, pero pinili niyang kalimutan. Imagine niyo yung buhay natin, ang dami nating kasalanan, ang dami kong kasalanan. Pero lahat ng yun, ihingi mo ng kapatawaran sa Panginoon, kinalimutan na yun ng Panginoon. Amen? Amen, somebody? That is our life. That's how good God is. Kaya pag kami may something na nagtotrouble sa atin, you are unworthy, you are unworthy. Totoo naman. But remember this, pinatawad ka na ng Panginoon. Nilinis ka na niya. In fact, pag tinanong mo si Lord, Lord, naalala mo yung ginawa ko kahapon, ano yun anak? Because you asked for forgiveness. Because Jesus is our attorney. At ang attorney natin, binayaran na lahat ng utang natin. Ang attorney sa lupa, siya ang babayaran mo. Ang attorney sa langit, siya ang nagbayad para sa iyo. Kaya itong nangyayari in the book of Joshua, pahapyaw ito, patikim ng grasya, ng gagawin ng Panginoong Hesus. Nang dahil sa Kanya, kakalimutan ng Ama ang kasaysayan ng kasalanan mula kay Adan hanggang sa kahuli-hulihang taong pinili niya. Limot, washed out. You are now like wearing white robes. The robe of Christ. Kaya parang awa nyo na, no? Pag may nagsabi sa inyong iba ang Diyos ng lumang tipan sa bagong tipan, ituro nyo sa kanila ang kabutihan ng Diyos na walang humpay. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, na siyang Diyos ni Abraham, ay ang siya rin Diyos natin. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Let's jump into verse 9. Next slide. Then Balak the son of Zippor, the king of Moab, siya ay nagdeklara ng digmaan sa Israel. At kanyang isinugo. Nagkaroon tayo ng study dito before. Si Balaam ulit. Nasa Joshua din siya. The son of Beor. Niremind sila ng Panginoon para sumpain kayo. Alam niyo yung declare war, arose to make war against Israel? Hindi naman nakipagdigma si Balak in a literal war. Nakipagdigma si Balak through a spiritual warfare. Kaya gumamit siya ng isang propeta. Ang labanan dito, ang digmaan dito, spiritual. Sumpain mo ang bansang Israel. Hindi ko sila kakalabanin. Sumpain mo sila. Pero ang tawag pa rin ng Panginoon doon, digmaan yon. But the spiritual one. Pero sabi ng Panginoon, pinagpala niya kayo. Ginawa kong pagpapala ang dapat na sumpa na binibitawan ni Balaam sa inyo. Kaya grabe ang journey ng Israel. Hindi lang physical na digmaan,
maging spiritual. Parang sa iglesia. We have spiritual warfare. No? Next slide, verse 10. But I would not listen to Balaam, therefore, pinatuloy niyang pagpalain kayo. So I delivered you out of his hand. Then, nagtungo kayo sa Ilog Jordan at nagtungo kayo sa Jericho. Lumaban ang mga tauhan ng Jericho sa inyo. And also the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. Pero lahat sila, I deliver you all from them. And I sent a hornet before you, which drove them out before you, and also the two kings of the Amorites, but not with the sword or with your bow. I have given you a land for which you did not labor, and cities which you did not build, and you dwell in them, you eat the vineyards, the olive groves which you did not plant. Grabe. Hindi kayo nagwagi sa pamamagitan ng espada o sibat o pana. Ang kinakain yung ubas at olive, hindi nyo rin tanim. Lahat yan binigay ko sa inyo, Israel. You dwell in them. You did not plant them. May mga bahay na kayo. Now therefore, ito na yung salitang therefore. Kaya nga, ginawa ito sa inyo ng Panginoon, sabi ni Joshua. Matakot kayo kay Yahweh. Paglingkuran nyo si Yahweh ng may sinseridad at may katotohanan at alisin nyo ang lahat ng Diyos-Diyosan ng inyong mga ama na kanilang pinaglingkuran sa kabila ng ilog na ito at sa Ehipto, paglingkuran nyo si Yahweh. Take note, sabi ni Joshua, serve God in sincerity and in truth. Hindi tinatawag ni Joshua ang Israel sa isang bulag na pananampalataya. Sabi ni Joshua, you are all witnesses of God's faithfulness. Nakatanim yan sa katotohanan. They saw God's work. They experienced the blessing. Sabi nga ho ni Pastor Skip Heitzeg, kasi ang ganda nito, no? Sabi ni Joshua, therefore, fear the Lord. Love the Lord. Sabi ni Pastor Skip, what if gumising ka isang araw at hindi mo dama na mahal mo si Lord? Hindi ko feel na love kita, Lord. Ngayon, pagising ko, parang ang lamig-lamig, parang, Christian ba ako? Nangyayari ba sa inyo yan? Yung pagising mo parang wala yung pag-ibig mo sa Panginoon. Anong gagawin natin? Damdamin yun eh. Sabi ni Pastor Skip, next slide. If you wake up one day feeling you don't love the Lord, resist it. Love the Lord. Overcome your feelings, overcome your heart, and love the Lord today because iyon ho ay utos. Kaya nga may sinabi si Joshua, kaya nga, mahalin mo ang Diyos, paglingkuran mo ang Diyos, utos ho yun. Whether you feel it or not. Because most of the time, our God is our feelings. Feeling kong magpahingi. Feeling kong wag muna mag-church. Feeling kong wag muna mag-pray. Feeling kong wag muna mag-devotion. Sino man Diyos mo? Diyos o yung pakiramdam mo? Diyos o puso mo? Kasi as Christians, we must teach our feelings, we must teach our hearts. Naalala niyo yung tanong, nasabi na ba sa inyo to, natuturuan ba ang puso? Tanongin ko, natuturuan ba ang puso? Alam niyo ang sagot ng Biblia? Oo. Natuturuan ng puso na maglingkod at lumuhod sa Diyos. Teach your heart. Don't let your heart teach you. Sinabi na ni Jeremiah yan eh. It's the most deceitful of all things. What's more wicked than it? Nothing. Tapos pabayaan mo siyang mamuno sa'yo. Turuan mo.
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ikaw ang manguna sa puso mo, sa pakiramdam mo. That's a command. Hindi ba ako magiging ipokrito nun? Hindi. Magiging obedient ka. Pag sinabi mo sa sarili, mahal ko ang Panginoon, paglilingkuran ko ang Panginoon, magsisilbi ako sa Panginoon, magiging tapat ako sa Panginoon. Hindi pagiging ipokrito yon, pagiging pagsunod yon. Don't listen to your heart. Don't listen to the devil. Serve God. Serve God. Sabi nga ho ni Lord in Matthew 6, next slide, no one can serve two masters. You cannot serve your heart and God. You cannot serve money and God. You cannot serve the nation and money. You cannot serve God unless you are of Him. Madalas ko hong babanggitin ng salitang serve, service, because this is the point of Joshua 24. As for me and my house, we will serve the Lord. But what is service? Ano ba ang serbisyo? No? Do you remember kung ano ho ang purpose ng Exodus in the first place? Exodus, next slide. Ito sabi ng Panginoon. The Lord spoke to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, Thus says the Lord, let my people go, that they may serve me." Notice that? Ako kasi naalala ko yung Ten Commandments kay Charlton Heston. Ang tumatak lang sa isip ko, let my people go. Pero may kasunod pala yun. That they may serve God. Bakit sila papalayain? Upang mapaglingkuran nila si Yahweh. That they may serve me, sabi ng Panginoon. That's why doon natin mas nauunawaan. Bakit sikat na sikat yung verse from Joshua? But as for me and my house, bakit ang sinabi ni Joshua, ang ginamit niyang term, we will serve the Lord. Hindi ba pwedeng we will love the Lord, we will worship? Bakit serve? Kasi that's the main purpose eh. The purpose of Exodus is for them to serve the Lord. The Lord Jesus said, I came not to be served, but to serve. Napaka-importante pala ng service. Grabe, no? Alam nyo, eto, no, na-realize ko kagabi, hindi ako makatulog eh. Matapang yung binigay sa akin kape ni Adi. Naalala nyo in Joshua chapter 5, the commander of the Lord of Hosts, nakita to ni Joshua, di ba? Sabi ni Joshua, kanino kang panig? Are you from us? Or are you for our enemies? Sabi nung anghel, actually ang anghel na ito ay ang Panginoong Jesus. That is a Christophany. The commander of the heaven army. Sabi ng Panginoong Jesus sa katauhan ng isang anghel, neither. Hindi ako sa inyo, hindi ako sa kanila. Tapos ang implication pala nun, ang tanong, ang Panginoon dapat ang magtanong, Joshua, para kanino ka? Sino bang pinaglilingkuran mo? Kaya nung pinagtagpi, ay kaya pala sa end ng life ni Joshua, ang sinabi niya, but as for me, hindi lang siya, and my house, because he's the father, we will serve you. I'm for you, Lord. Sa'yo ko, Panginoon. Yung tanong ko sa'yo, sa akin dapat yun eh. And now I'm telling you, Lord, I'm for you. My house is for you. We will serve you because we're for you. Na-realize ni Joshua, mali yung tanong niya, are you for you? Are you for us or against us? Hindi pala. The real question is, Joshua, are you for me? At sabi ni Joshua at the end of his life, 110 years old, mamili kayo, but as for me and my house, we will serve the Lord. I'm with Him. I'm with Him. And I'm for Him. Huwag nating papiliin ng Diyos.
ang pumili sa Kanya. Dahil pinili niya tayo in the first place. We will serve the Lord. At inulit to ni Pablo sa Roma. Next slide. Ito, ang ganda. Ando na naman yung term na service. Doon ko lang naunawaan, bakit ba may service? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Basahin mo natin. Which is your reasonable service. Service ulit. And as for me and my house, we will serve the Lord. I came not to be served, but to serve. Tapos si Pablo, it is your reasonable service to God. Service, serve, serve, serve. Friends, nakakapagtaka, no? Bakit kaya tayo pag napapagod, ang pinapahinga natin yung service kay Lord? Ang dami palang paalala ng Panginoon. Keep your fire burning in your service unto God. Kasi guilty ho ako doon eh. Kasi hindi ho birong mag-prepare ho ng sermon. Because it requires your spiritual, mental, physical. Yung bang nasa isip mo, magpapahinga na lang ako. Ngayon lang nagka-long weekend eh. Pero di ko namamalayan, sa mundo tayo napapagod, pero kay Lord tayo humihingi ng break. Bakit ganun? Ang mundo ang pumapagod sa'yo, sabi mo, Lord, ikaw ang pahinga ko eh. Mag-break muna tayo. Pero yung nagiging loyal tayo sa mundo, pero sa Panginoon, na twice a week nating pinaglilingkuran dito sa church, let's have a break. That's why for me, no, I was rebuked on that. Ba't ka napapagod? Hindi ba service mo yan sa Panginoon? Hindi ba, kami ho, meron kaming portrait ho sa bahay, yung Joshua 24. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. There's nothing wrong with rest. Like in the ministry, in the cell group. Pero tanongin ko kayo, bakit yun ang una nyong option na ihinto? Yung connection nyo sa Panginoon. Verse 15, next slide. And if it seems evil to you to serve the Lord, yan na. Dito na tayo magwawakas. Choose for yourselves the day whom you will serve, whether the gods of your fathers, na sinasamba ng tatay ni Abraham sa kabila ng ilog, o ang Diyos ng mga nandito sa kabilang ilog, the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Sometimes, we're good at promising God. We're good at promising our commitment before having the promise. Si Joshua, he declared these words, but as for me and my house, we will serve the Lord after receiving the promise. Nasa kanila na. Nasa lupang pangako na sila eh. Pero sabi pa rin ni Joshua, we will serve the Lord. Na-receive mo na yung pangako, Joshua eh. We will serve the Lord. Tayo, committed tayo pag wala pa. Pero pag nandun na, okay na yan, Lord. Ikaw nang bahala. Nakawala na yung service. Inaalagaan. Bawa, itong lugar na to, binigay ito ng Panginoon, pinalalangin natin, regalo ng Panginoon sa atin. Pero yung pag-aalaga na meron tayo nito noong una, meron pa rin ba tayo hanggang ngayon? I will end with this. According to Francis Schaeffer, in-expose ng Panginoon ang tatlong main idols in the book of Joshua 24. Who are these idols ng Israel? That is also applicable sa church. At ang ginawa ko ni Francis Schaeffer, ginamit niya ang tatlong katawang tubig. Ang ilog,
Euphrates, Ilog Jordan, at ang Red Sea. Tatlong katawan ng tubig na sumisimbolo ng iba't ibang kapanahunan ng Israel. The Ilog Euphrates, it symbolizes their life before Abraham. The Red Sea symbolizes Egypt. And the Ilog Jordan, and the River Jordan symbolizes the present of Israel after the days of Moses and Joshua. Next slide. This is our last slide. No? The three major idols. Sabi niya, ang Israel at ang church, meron tayong tinatawag na the idols or the gods, small g, of heritage. Ito yung mga minanang mga Diyos-Diyosan, maling paniniwala, tradisyon at kaugalian na inalisan mo na, pero nandun pa rin yung bakat sa'yo yung bakas sa'yo yung idolatry of heritage mo, andun pa rin Pangalawa, sabi ni Francis Schaeffer, andun pa rin yung gods of upbringing, kung saan ka pinalaki. Di ba? Diyos-Diyos ang kinamulatan, Diyos-Diyos ang kinalakihan, nakasanayang pamumuhay at kaalaman. Diyos-Diyosan din yun. Dito ako lumaki. Dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Yan. Iyan ay gods of upbringing. Diyan ka lang nagsimula, diyan ka na rin magtatapos. Well, it's good kung nagsimula ka talaga as Christians, pero sabi nga natin, no one is born a Christian. Kaya nga tinatawag tayong born again. Hindi ka pinanganak na born again. Pinanganak ka, makasalanan, and then you've been born again, that is salvation. Pero walang taong pinapanganak na born again. Kahit ikaw ay anak ng pastor. Hindi ka pinanganak na born again. Kinakailangan mo munang ipanganak bilang makasalanan. At kung ikaw ay pinili ng Panginoon, ikaw ay ipapanganak na magmuli. And that is your second birth. Kaya yung gods of the upbringing, dito ko lumaki. Pansinin nyo sa pamilya natin. Hindi ba? Hindi maiwan-iwan ang tradisyon at ang kinalakihan. And lastly, eto. Gods of the present culture. Kaya ang ginamit ni Joshua, yung River Euphrates, yan ang buhay nung si Abraham ay hindi pa tinatawag ng Panginoon upang umalis doon. Red Sea, yan ang buhay nyo sa Egypt, mananambahan din kayo ng mga Diyos-Diyosan. Tapos ngayon naman sa Ilog Jordan, ang dami nyong kasabay. Ang dami nyong kasamang mga pagano, the gods of the present culture. Modernong Diyos-Diyosan. Ang modernong Diyos-Diyosan, hindi na sa anyo ng ribulto. Although meron pa rin, pero hindi na ho sa anyo ng ribulto. Ito ho'y pagsamba sa sarili. Self-worship. Pagmamalaki, pride. Pagkasakim, greed. Pag-ibig sa salapi, greed ulit. At pagkaalipin sa laman, the flesh. The world, the flesh, and the devil. Grabe, no? That's the gods of the present culture. At lahat ng tao ay may Diyos-Diyosan, aminin man nila hindi. Sabi nga ni Bob Dylan doon sa kanyang awit, someone gonna serve somebody. You either serving the devil or you are either serving God. By the way, si Bob Dylan kasi isang Hudyo. Sabi nila naging Christian noong 80s, but hindi na ho natin alam ngayon. But that's the thing. The gods of the present culture ay nagtatago sa ating mga social media, minsan even sa church. Pag inidola nila ang church, ang pastor, ang sistema, ang programa, they are worshiping idols. And we might, that's why mag-iingat din ho tayo. Ang building, that's the God of the present culture. Kaya alam nyo, no, sabi nga ng ilan, mga magulang, ingatan yung inyong mga anak. As much as possible, huwag nyo silang bigyan ng cellphone. Don't give them phones. Kasi doon na sila nahuhulma. Because that is the present culture. Their smartphones, the iPhones, iPad. Actually, sa pag-aaral namin, no, kami yun ni Pastor, no, ang kalaban din namin minsan yung libangan, cellphone . Talagang kalaban.
nakatutulong. No? Pero talagang minsan naaalisin yung attention mo. Lalo ako. I have this, sabi ko nga, dapat sa church natin, kasi sa ibang church, alam nyo, walang children's ministry. Ang mga batang may sapat ng pag-iisip, kasama na sa congregation. Parang dapat ganon. Sabi naman ng iba, ang mahirap doon, paano hindi maintindihan ng bata? Ang sagot naman ng isang pastor, yan ang trabaho ng mga magulang. Kasi church community tayo. Tagapagturo rin sila ng kanilang mga anak. Kung may tanong sila sa naging preaching, dapat nakinig yung magulang. Bakit namatay si Lord? Naalala ko yung pamangkin ko si Aliyah. Ka-video call namin. May tinatawanan siyang picture kasi nakahubad sa krus. Sabi ni Papa, maturuan mo kung bakit siya nandyan. Tuturuan niyo yung bata. Huwag mong tawanan. Kasi si Lord nakahubad para madamitan ka. Hindi yun ang sinabi, pero ganun, ganun yun dapat sabihin. Hubad siya sa krus para damitan tayo. You know, that is discipleship. Kaya nagkakaroon ng role yung mga magulang sa church. Turuan niyo yung mga anak niyo. Ang Sunday school, gawin natin pang nursery. Yung talagang mga alagain. Pero pag medyo may edad na, maupo, sabihin niyo, maupo ka sa tabi ko. Ganun talaga, magulang ka eh. Huwag kang magse-cellphone. Kolektahin mo yung cellphone. Makinig ka. Because yun yung nakuha natin kay Joshua. Alam niyo si Joshua, may authority siya eh. Hindi niya sinabing, pero ako, maglilingkod ako. Hindi, sinama niya yung pamilya niya. But as for me and my house, maglilingkod kami kay Yahweh. Sa panahon natin, oy, rights ko yun, tatay na tumanggi ha. Oh, rights. Ako nagpapakain sa'yo. Kay Yahweh tayo maglilingkod. Iyan ang tunay na patriarch. Iyan ang padre de pamilya. Ginagampanan ni Joshua hindi lamang sa Israel, kundi maging sa kanyang sambayanan. God willing, ito po ay mapagpatuloy natin someday. But now I will leave a simple question. Who owns you? Kanino kayo pagmamay-ari? Kayo ba'y pagmamay-ari ng inyong heritage? Kayo ba'y pagmamay-ari ng inyong kinalakihan? Kayo ba'y pagmamay-ari ng sanlibutan o kayo ba'y pagmamay-ari ni Kristo? Whom do you serve? Sino ang inyong paglilingkuran? Maganda ang magiging sagot ng Israel dyan at ang magiging sagot ni Joshua dyan sa susunod ho nating pagkikita. But I think we need to finish first the series of Revelation. Let's pray. Abang banal, aming Panginoong Jesus, O God, the Holy Spirit, you know our hearts. You know our minds. Kilala mo kami, Panginoon. Even the secret doors of our hearts, you knew. Panginoon, patawarin mo po kami. Sa tuwing kami, Panginoon, ay nagdadalawang puso sa aming paglilingkod sa inyo. Sa tuwing kami nakakalimot, Panginoon, that our purpose, kung bakit inalis mo kami at hinango sa mundong ito, is to serve you and to know you. And Lord, there is no other joy than of service of you. Make us servants
who are willing to bear our cross and follow you, Lord Jesus. Panginoon, batid niyo po, napalaya ni Joshua ang bayan ng Israel kasama ni Moses. Pero hindi niya napalaya ang bansang Israel sa kasalanan. Pero ikaw, Panginoong Hesus, pinalaya mo kami, hindi lamang sa aming nakaraan, ngunit sa aming buong kasalanan. Pinalaya mo kami sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. You are our greater Joshua. You are our Savior and our Redeemer. Ama, gaya ng paggamit mo kay Joshua, nawa, Panginoon, ay usisahin mo ang aming puso. Siyasatin mo po kami, Panginoon, to see kung sino ang aming pinaglilingkuran. And Lord, convict us if it's not you. There's still time. Help us to repent. Tulungan mo kaming manumbalik sa iyo, Panginoon. Kung kami naglilingkod sa aming nakaraan, kung kami naglilingkod sa kamunduhan, kung kami naglilingkod sa salapi, kung kami naglilingkod sa aming sarili, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Help us to say the same words na binanggit ni Joshua, Panginoon, after receiving all the good things in life, his life is still of service. But as for me and my house, we will serve the Lord. But as for me and this church, we shall serve the Lord. Lord, teach us what service meant. Turuan mo kaming maglingkod, Panginoon, dahil ikaw ang unang naglingkod sa amin sa pagkakatuwang tao mo. Pinaglingkuran mo kaming iyong mga ginawa. Kami dapat ang maghugas ng iyong paa, ikaw ang naghugas ng aming paa. Kami dapat ang magpatong sa inyo ng korona. Kami dapat ang magpatong sa inyo ng balabal. Ngunit ikaw ang nagdamit sa amin, Panginoon. Gaya ng pagdamit mo kay Adan at kay Eva. Pinili mong magbigay ng habag at ng grasya kaysa piliin mo ang hustisya para sa amin. Because Lord, we know that what we deserve is worst. What we deserve is hell. What we deserve is death. Binigyan mo kami ng buhay kay Kristo Jesus, Ama. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat dahil ang kamatayan ay naging kapahingahan sa amin. Salamat dahil pinawi mo ang lahat ng aming hinagpis, Panginoon. At salamat dahil kami man ay namumuhay sa mundo ng kadiliman, sa mundo ng korupsyon, sa mundo, Panginoon, ng pagkagulo-gulo. Ikaw ay nananatiling Diyos sa amin. Ikaw ay patuloy na nagtatapat gaya ng ginawa mo noong una pa man. Tunay kang nagtatapat sa habang panahon, Panginoon. Salamat, Amang Banal. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Banal na Espiritu. Dahil ikaw ang gumagabahi at nagtuturo sa amin. Ikaw ang nagpapakain sa amin. Ikaw ang nagpo-provide ng aming pangangailangan. Kaya naman, maging sa pangangailangan ng church na ito, Panginoon, pahintulutan mo kaming magbigay ng maunting serbisyo sa inyo sa pamamagitan ng aming mga love gifts and offerings of tithes and pledges as a pledge of our service unto you and to your kingdom. Naway magamit namin ito nang may takot sa inyo, Panginoon. Ang perang ito ay hindi po sa amin, kundi galing sa inyo. Pagpalain niyo ang mga taong ito at basbasan sila, ang kanilang mag-anak, pamilya, relasyon ng mga mag-asawa,
ang mga may sakit at karamdaman, ang mga nagdadalang tao, maging ang aming mga kapatiran sa ibang bansa. Pagpalain sila ng inyong presensya, basbasan sila ng iyong katotohanan at ng inyong pag-ibig sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, nag-iisang Diyos magpakailanman, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Ang iyong iglesia ay magsasabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.